Sa pagpapatuloy ng opensiba ng militar laban sa Maute Group sa Marawi City, malaking hamon sa mga sundalo ang mga nakakalat na sniper ng mga kalaban. Sa gitna ng mga kaguluhan, humahanap naman ang pagkakataon ng iba pang residente para makalikas sa mas ligtas na lugar. Mula sa Marawi City, may ulat on the spot ang aking partner na si June Veneracion. June! Partner, ikalimang araw na ngayon ng military operation laban sa Maute Group dito sa Marawi City. At isa nga sa mga nagpapahirap sa mga tropa ng pamahalaan ay ang mga sniper ng mga kalaban. Isa-isa lang. Sa masukal na lugar sa Marawi City sila nakapwesto, nagmamasid, nag-aabang. Kapag may nasilip na teroristang Maute, agad nilang pinuputukan. Kabilang ang mga sundalong ito sa blocking force ng army na binubuo ng mga counter-sniper, panlaban sa mga sniper ng Maute Group. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay sila ang nasa opensiba. Minsan, sila naman daw ang inaatake ng mga kalaban. 13 sundalo at pulis na ang namatay sa labanan. 31 naman sa panig ng mga terorista. Isang paralisado na babae karga sa balikat ng isang lalaki. Yan ang isa sa mga sitwasyon na aming nakita kanina. Tuloy-tuloy pa rin ang paglikas ng mga residenteng naipit sa labanan. Ngayon lang sila nakahanap ng tiyempo makalayo sa putukan. 2,000 pamilya ang nasa mga evacuation center. Hindi pa kasama sa bilang na yan ang mga nakikituloy sa kanilang mga kamag-anak sa mas ligtas na lugar. 15 sibilyan ang bihag pa rin ng Maute Group, sabi ng Autonomous Region and Muslim Mindanao. At sumama na rin itong si Armed Governor Mujib Hataman sa mga nananawagan sa mga residente ng Marawi City na magsilikas na para bigyang daan ang isinasagawang military operation laban sa Maute Group. Isa-isa lang. Yan tayo ng picture, no? Ito nga sinasabi na mga sniper nitong mga kalaban. Siyempre, from the very start, alam naman natin na may mga sniper na itong mga kalaban na ito. Pero gaano katindi palalo yung bigat ng or challenge dito sa mga puwersa ng ating gobyerno, considering na inililikas itong mga residente doon and they're of course dealing with all these snipers. Itong mga snipers na ito, partner, ay nakapwesto sa mga fortified na mga posisyon dito sa loob ng lungsod ng Marawi. Dun sa pinanggalingan naming pwesto kanina lamang, yung ongoing pa rin yung sinasagawang clearing operation doon. At ang nangunguna dyan ay yung mga armored personnel carrier ng Armed Forces of the Philippines. Sila yung nagki-clear, sila yung bumabaril dun sa mga posisyon na talagang mga konkreto itong mga pinagtataguan nila. Yan yung difficulty ngayon sa labanan at mobile pa rin, bukod dun sa mga nakaposisyon ng mga sniper, may mga iba pang terorista na palipat-lipat daw ng pwesto. So naghahabulan sila ngayon dyan sa area na yan. Kaya minsan pag nagko-cover tayo dito, partner, kunwari nasa likod tayo ng mga sundalo, minsan pinapaalis tayo dahil nagmamaneuver nga, nagpapaikot-ikot yung mga kalaban. Kaya hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung airstrike. Kanina nga sa pinanggalingan nating pwesto ay may sinunog na naman na struktura yung Maute Group habang sila'y lumalayo, habang papaabante naman ang tropa ng pamahalaan, Maris. Partner, itong binabanggit mo na paglikas o pag-evacuate, hanggang ngayon ba ay tuloy-tuloy pa rin ito? Organized ba yung evacuations pangunguna ng mga otoridad o kanya-kanyang likas yung mga residente? Kanya-kanyang likas, partner. Kanina nga, yung mga nakausap nating nagsipaglikas, bukod dun sa isang o dalawang tao na nakita natin, yung isa yung pasan-pasan yung babae na paralisado. Meron pa tayong mga sumunod na mga nakitang nagsipag-evacuate habang nagkakaroon ng lal sa fighting. Ang sinasabi nila, wala man lang daw sumundo sa kanila. But then again, ilang araw na rin nananawagan ang mga otoridad na sana'y umalis na sa kanilang lugar yung mga residente dito para hindi na makaantala doon sa isinasagawa nilang military operation. Kasi ang nangyayari minsan dito, partner, kahit na may mga nagsipag-alisan na, yung iba yung mga residente nagsisipagbalikan pa, gustong i-check yung kanilang mga bahay, meron daw silang mga nakalimutan. Yan ang ayaw na ayaw payagan ng militar, talaga hinuhold
yung mga residenteng gustong bumalik sa kanilang kanilang mga tahanan para i-check nga yung kanilang mga gamit. Isa na rin yan sa mga precautions na ginagawa nila, partner, kasi baka biglang hindi mo alam, yung pumapasok na pala ay pangdagdag na dun sa puwersa ng mga kalaban. That makes it all the more dangerous. Bakit kanya-kanya yung isinasagawang paglilikas, walang kumbaga organized o yung talagang sumasama sa kanila, no, to at least guide them? At meron bang mga designated evacuation centers? Alam ba ng mga evacuees kung saan sila pupunta, kung sakaling kanya-kanyang likas, o pupunta na lang sila sa kanilang mga kamag-anak, lalayo dun sa lugar na yan? Paano ba ang sitwasyon, partner? May mga designated naman na mga evacuation center dito, partner, pero alam mo naman ang sitwasyon sa mga ganitong klaseng lugar, yung iba ritong mga pamilya ay talagang hindi naman ganoon ka-open na manatili sa mga evacuation center. So mas ginugusto nila na pumunta na lang doon sa mga kamag-anak nila, kung hindi man sa Iligan ay sa iba pang kalapit na bayan dito sa Marawi City. Kahapon nga, partner, sobrang haba ng mga sasakyan na lumalabas mula sa Marawi City pababa sa Iligan. Yung unang araw namin napunta rito, halos kabilaan pa yan eh. May mga lumalabas, may mga pumapasok. Pero kahapon napansin natin hanggang kanina ay talagang ang mga sasakyan ay palabas. Ito talaga yung exodus ng mga residente ng Marawi na takot at gusto makaiwas doon sa labanan na, partner. Partner, may nabanggit ka rin na may mga iba na bumabalik pa rin, at meron pa rin ba yung mga katulad ng mga naibalita na nung mga nakaraang mga araw na mga residente na talagang ayaw at all umalis dyan sa lugar na yan? Meron kasing mga balibalita o haka-haka na ito'y mga nagkakanlong o tumutulong, mga kamag-anak nitong mga Maute group, itong mga terorista. And what do you make of it, partner? Yan na nga rin naman yung isa sa mga reason din na, partner, bakit gusto nilang mag-evacuate, para ma-eliminate din yung mga possibilities na ganyan, na magkaroon pa na may maiwan dyan ng mga civilian, na akala nila civilian, yung pala mga sympathizers na. Pero syempre, first and foremost, ayaw din sana ng mga sundalo na magkaroon. Ayaw talaga ng mga sundalo na magkaroon ng collateral damage sa mga ganitong klaseng pagkakataon. Kaya hanggang sa kanila naman ay talagang apila lang naman, apila. Hindi pa natin natatanong ang regional government at itong provincial government, paano kung sa sobrang apila nila ay wala pa rin talaga makinig, meron pa rin magmatigas sa ulo, ano ang susunod nilang hakbang, lalo na ngayon ay under martial law itong probinsya na ito, at hindi lang itong probinsya na ito, itong buong Mindanao, partner. Yung sitwasyon, kanina binanggit mo sa iyong ulat na nagpapaikot-ikot din yung mga kalaban. Ano ba ang ibig sabihin nito? Talagang ramdam nila yung puwersa rin ng mga sundalo, ng ating gobyerno, and of course, with the martial law na nangyayari dyan sa lugar na yan, sa Mindanao, talaga bang ramdam na rin nila yung tindi ng pag-atake ng ating mga puwersa? O dahil nga sinasabi rin ng AFP na marami rin yung mga kalaban, talagang kahit papano kontrolado pa rin nitong mga kalaban yung lugar? Ayaw nilang gumamit ng word na kontrolado, partner. Gustong i-dispute yan ng First Division ng Philippine Army. Ang sinasabi nila, walang kontroladong area. Dito ang Maute Group, palipat-lipat lang sila. Meron lang mga area kung saan doon nakakonsentrate yung military operation. Sa huling briefing ay nakakonsentrate daw sa 3 barangay yan. So palipat-lipat sila, partner. Talagang wala itong tayuan na mahabang labanan. Talagang moving yung labanan dito. Lumilipat sila mula sa bahay papunta sa kabilang bahay habang sinusugod naman sila ng mga tropa ng pamahalaan. Siguro by this time naman, sa dami ng ginagamit na asset ng Armed Forces of the Philippines dito, ramdam na nila yung puwersa ng pamahalaan. Imagine mo naman, walang tigil yung airstrike, susundan pa ng ground assault, at kung ano-ano pang pwedeng military tactic na pwedeng i-apply para matapos na itong problema nito sa Maute Group, partner. Alright, mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat sa impormasyong binigay mo sa amin, partner June Veneracion.